original target lang namin ni Michael is 1 million. Quota. Pero grabe, nag-21.5 million. Hindi ko siya in-expect talaga. Ngayon lang ako, guys, no joke. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalupit na live seller. Okay? Ngayon lang sa buong buhay ko. So guys, we're back here together, syempre with James pa rin, no? Naset na namin yung interview na to before ko pa malaman na siya na ang currently top 1 live seller ng TikTok Philippines. Yes. And co-founder of M-Commerce, which is the #1 TikTok agency dito sa Philippines. How did you start muna? Napasukin si TikTok before, di ba? Nung pandemic, parang pag pumasok ka ng TikTok eh. Di ba? Sasayaw-sayaw eh. Di ba? So, paano ka nag-start, bro? So, first and foremost, sobrang allergic ko sa TikTok. Ganoon din ako, nababadoy ako. Pero feeling ko, sorry for the word, parang feeling ko mini site dati si TikTok eh. Kasi ang nauna sa TikTok, mga babae na talagang iba eh. Totoo. Iba yung dating eh. Alam mo yun, parang mapapaano ko talaga eh. One thing is for sure nagpag-grow sa TikTok noong time na yun is yung algorithm niya. Dahil sobrang dali makakuha ng tao ng atensyon sa TikTok na never pa nilang naranasan from the previous ones like Facebook, Instagram, something ganyan. So, mentioning about Facebook. So, yes, originally galing ako sa Facebook e-commerce. In general, Lazada, Shopee. So, pinanggalingan ko na yung lahat. Then, nakita ko nga tong TikTok shop. So, na-release itong TikTok shop, if I am not mistaken, March last year, 2022. March 1 siya nag-start. So, nung time na yon hindi pa ako immediately pumasok. Pero, ino-obserbahan ko na siya at inaaral ko na kung paano ba siya nagsimula sa China especially. Kasi ang TikTok is basically a Chinese social media platform which is very, very different sa approach ni Facebook, which is a Western social media platform. Nung nakita ko yung TikTok shop, sabi ko, yes, okay, live selling siya nakafocus. Wala pang affiliates noong time na yun eh. Live selling lang, literal na yellow basket. So, ang pinakauna talaga sa TikTok is live selling? Yes, live selling. Dati kasi, nagkaroon ng live sa Shopee, nagkaroon ng live sa Facebook. Pinaka-familiar na live selling approach is yung mga Mine. Mine, size 9, Mine color blue. Sabihin nyo Smurf, Mine Smurf. Tapos after ng live session, i-message nung CSR o nung nagla-live din, kung siya lang mag-isa, yung tao na yun at manually niyang ipaprocess yung order. Kukunin niya yung details, COD ba, Gcash ba, and then ipapadala niya sa JNT. So everything was manual. But nung pumasok si TikTok shop, everything is already automated. If i-imaginein mo, dati pag sa Shopify, walang Shopify sa loob ng Facebook kung hindi mo i-ads eh. So, ibabind mo si Facebook Pixel. Alam naman for sure naman nag-e-commerce yan. Pag once na nakita ng customer yung ads mo, kailangan nilang i-click yon para pumunta sila sa browser. Pagdating sa browser, kung wala ka pang payment gateway, wala ka pang credit card terminal, ang hirap. PayPal. COD ka lang, PayPal, di ba? As a businessman o as an online business owner, ang daming barrier na kailangan mong isipin bago ka makabuo ng isang buong funnel ng e-commerce. Unlike sa TikTok shop, gawa ka lang account, tapos na lahat yun. At ang pinakamaganda pa kay TikTok shop, mas malakas yung persuasion o persuasive approach niya. Kasi live siya eh. Unlike sa Shopify, people are reading. And alam naman natin sa Pilipinas na tayo ang #1 na pinakamagaling magbasa sa buong mundo. So, sobrang dami mahilig magbasa dito. So, that's why nagiging challenging po talaga sa mga business owners. Kaya nung pumasok yung TikTok, kaya sumobong pumunta na si TikTok, #1, hindi nagbabasa ang tao sa TikTok. They always watch. They always rely on their eyes. So, kung ano yung nakikita nila, yun yung naiintindihan nila. So, pag nag-live sell, madali nilang nade-demo at madali nilang nasasagot yung concerns o yung questions ng tao right away. At nararamdaman yun ng live seller kasi feeling niya kausap niya yung comment section. So, for example, sinabi niya, ang dating nagiging rule ng TikTok is pa-flex po ng #5. So, kung ano yung #5 mo sa yellow basket, kukunin mo yun. Ito po yung #5. Yan, ito po, maganda po siya, Team Grow Rich, blah, blah, blah. Kaya nagsimula ang live selling. So, ngayon, yung tao hindi siya nagbasa. Nabanggit mo lahat ng details at touch key points ng product na alam mo yun yung key points para mabenta siya sa tao na yun. So, sabi mo, ma'am, click mo na po yung yellow basket. So, parang literal na parang live na nakikita na pumupoint ka dun sa pindutan. So, pipindutin nila. Okay. Tapos check out na. At kinagandaan sa TikTok,
3 clicks lang, tapos na yung checkout. Sa Shopify, mag-fill up ka pa ng form. Sa TikTok Shop, hindi na nakasave na information mo, nakasave na yung payment method mo, nakasave na yung COD o whatsoever. Ito na lang pagka after 3 clicks, tapos na yung order. Okay. So, basically si TikTok, talagang pinag-isipan talaga nila yung funnel eh. Yung tinatawag na buyer's journey kung tawagan yan sa libro. So, technically, magla-live ka kay TikTok and then meron kang TikTok basket. Yellow basket. Yellow basket, okay? Na pag klinik yung yellow basket na yon is makikita lahat ng items mo. Yes. Yes. So, kunyari, 10 yung tinitinda mo. 10 yung lalabas dun sa yellow basket. So, naka 1 to 10 yun. Naka number yun, 1 to 10. Ikaw kasi yung number 1 na TikTok seller dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang galing mo mag-live. Technically, yes. Kasi hindi naman tayo magiging top 1 kung hindi talaga natin alam yung ginagawa natin. So, nung unang-una, what is the first product ever na nilive mo on TikTok? Nagsimula kasi ito nung nagmamining ako eh. Nung di ba may mga GPU ko? Kilala ako sa TikTok sa mining, di ba? Yung rig. Yes. Yeah. Tapos, nawala yung mining. Ngayon, napansin ko, nung in-announce ko ngayon sa TikTok, sabi ko, guys, hindi na po ako makakapag-mine. Tapos na yung journey ng mining. Napansin ko doon sa comments na, Kuya, bili na lang namin yung mga GPU mo. So, ang dami nagko-comment ng gano'n na hindi ko ina-expect. So, nung time na yun, sabi ko, seryoso ba kayo? So, tinesting ko. Nung tinesting ko, nagulat ako, na-sold out ko. So, ibig sabihin, yung second hand na, Yes. You call this GPUs eh. Diba? Yung mga video cards Yes. ng computer Yes. is nilagay mo dun sa yellow basket. Yes. Tapos naglagay ka ng presyo. Hinayaan mo sila mag-check out. Yes. So, in-announce ko na, guys, ito na, by gantong oras, ipopost ko siya. So, hindi pa ako actually nagla-live. Yung iba talaga, para mga sniper yung tawag ko dun eh. Yung nire-refresh yung profile ko, yung showcase ko sa account ko. Hindi pa ako nakakapag-live, na sold out na ibang SKU. Dahil Seryoso? pagka-upload ko, ganun sila ka, ganun. Doon ko na start na first time kong matikman ano yung power ng TikTok. Sabi ko, bakit ganun kabalo yung tao dito? Ba't ganun sila kabilis? Ganun sila kagigil? Yung nagti-TikTok ka nung before mo siya i-live, is lahat ba yan ginagawa mo lang sa cellphone mo? Kumbaga yung pagsiset up sa May yellow computer. basket, kailangan may computer ka Hindi, din. pag naka-live ka na at naka-upload na lahat ng products mo, kahit cellphone okay na. Okay na. Pero pag yung products mo is ililist mo pa lang, Okay. kailangan mo ng computer. Okay. Kasi iba yung back-end sa application na nakikita nyo sa cellphone. Iba to. Kasi there's a lot of viewers here na talagang syempre nai-inspire sa'yo. Di pa natin binabanggit kung magkano yung mga naging benta mo. Okay. No? Hindi pa natin binabanggit. Pero for sure, they're very inspired na gawin din kung paano ka naging milyonaryo sa pamamagitan ng TikTok. For example, ako, I'm just a 15-year-old kid. Mahihirapan ba ako na gawin yung ginagawa ko? Technically, right now, yes, somehow, may challenge siya. Kasi sobrang iba ang approach ng TikTok. Kailangan talaga siyang pag-aralan. Mahihirapan ka, but with someone na kaya kang i-guide at i-mentor, which is number 1 rule in business, kailangan mo ng mentor. Totoo yan. Hindi ka mahihirapan, magiging doable naman siya. So, nakadepende na rin yan doon sa tao kung committed ba talaga siya na maging successful sa bagay na yun. How much yung total na nabenta mo and how many pieces yun in... Yung first time, Oh, yung first time mo. ang average ko na presyo per piece is 8,000 times 600. 8,000? 4.8 million. Kahit ganyan kamahal, pwede Yes. sa TikTok? Yes, nakadepende siya always kung paano mo ikukwento yung story, paano mo i-deliver yung approach sa tao. Once naman maintindihan ng tao yun, I don't think so na magdadalawang isip sila as long as alam nila na good deal at tama at trusted yung pinagbibilan nila. Ano yung immediate na ginagawa ng isang live seller sa TikTok? Like, magpa-package ka na ba? Okay. Or automated na ba to? So, Ano ba to? after nun, ang pinaka-kailangan mong gawin is pumunta ka na sa seller center mo. Yun yung parang dashboard mo, dun mo pasok yung orders mo. Ipa-process mo na siya. Kasi si TikTok, napaka-strict niya when it comes to processing ng shipments. Kailangan mo siya i-process agad or else possible ma-cancel siya. Kailangan mapaship mo na siya in maximum of 2 days. Paano yun? Prepared ka ba nun during that time? Hindi masyado pero kailangan ko siya gawa ng paraan. So, hindi kami natulog noong time na yun. Really? Kasi binebenta namin video call, kailangan namin balutan siya ng 5 layers of bubble wrap eh. Medyo mabilisan talaga yung ginawa din namin. Medyo ngarag talaga. Pero yun yung parang ice break na nangyari din niya sa akin. So bro, after nun, syempre nakapag-packaging ka na. Ano yun? Si TikTok yung mismong pupunta sa bahay nyo? So si TikTok, nag-work siya very very similar on the back end part sa pag may order na similar with Shopee and Lazada.
partnered sila with local couriers like JNT, Flash, ganyan. So, same lang yung setup, pupunta ka lang din sa bahay ng mga courier. So, hindi na ikaw yung mag-aayos nung pupunta ng delivery Hindi sa'yo? na. Pagka-arrange mo nun, automatic pupunta na yun sila sa'yo. Kontakin mo. Okay. So, hindi ka na mamimili kung sino yung gusto mo? Hindi naman. Hindi naman siya nagmamatter na yun. Ano naman yung nagiging buyer's protection doon? Just in case na kunyari, mali yung item na napadala mo or may damage or what? Paano yung nagiging buyer's protection? So, bago pa lang malist yung item sa TikTok, nire-review na siya ng TikTok. Tsaka yung seller account mo is meron siyang probation period. So, nagkataon lang time na dati, Jurassic Days pa kasi yun, medyo baguhan pa. Wala pang ganun. Pero right now, meron ng ganun. Hindi ka na pwede basta-basta magbenta ng items sa TikTok, especially kung may brand siya. For example, let's say yung latest ko yung Infinix. Example, sabi natin may tindahan ka ng cellphone katulad ni Hive. Hindi sila pwede magbenta ng cellphone basta-basta. Kahit na meron silang lisensya to sell doon sa offline store nila. They have the license to sell sa offline stores, but they don't have the license to sell on TikTok. Pa-upload ka pa ng product, hindi na siya ma-approve. So, hindi na siya lalabas sa showcase mo. I see. Recently, is nag-post si James na kapag record-breaking sales siya sa TikTok, live selling. At grabe, tinalo mo yung mga maiingay sa social media, sa TikTok eh. Yeah. Magkano yung first record-breaking sales na ginawa mo? So, yung first ko was September 26, 8 p.m. to 12 midnight. 21.5 million pesos in 4 hours. Wow. Gross sales. Actually, may storya pa yan eh. Si TikTok kasi, hindi ko rin alam na 21 million ang benta ko noon. 'Di ba, ang alam ng tao, nakikita na rin yung sales na live, 'di ba? Habang nagbebenta, pag may nag-check out, nakikita, 'di ba? Ganun yung nangyayari pag 2,000 pesos and below yung items. Pero pag 2,000 pesos and above yung items, 12 hours pa bago makita yung sales mo. Okay. Kasi meron tinatawag si TikTok na buyer's verification. So, vine-verify na ni TikTok yung buyer kung bogus ba o hindi bago pa pumasok yung order. I see. Yes, may protection sa buyer, may protection din sa seller. So, hindi ko talaga alam yung benta ko nung time na yun. Nung gagawin namin yung campaign na to, ang original target lang namin ni Michael is 1 million. Quota. 1 million lang? Yes. Nung lumalala na siya, feeling ko kaya ko mag 5 million. Pero grabe, nag 21.5 million. Hindi ko siya in-expect talaga. So, thank God, grabe yung nangyari nun. Nung time na yun, sabi ko, what the heck? Kahit ako personally, nagulat talaga ako sa sarili ko. That time, yung peak viewers namin is 25.5K. At ang total view count namin is almost 1 million na tao. Ang highest record kasi before is around 23 million, but it's around 36 hours. More than a day yun. But doon, if iisipin mo, 4 hours yun. 21.5. So kahit na hindi ko pa natalo yung top 1 na, like kung hindi pag-uusapan yung oras, kung total lang, hindi ko pa siya natatalo. Kung in-extend ko pa yun ng 1 hour, sabog talaga yun. So, and little knowing that, since March this year, hindi ako nag-live. Kaka-live ko lang noong September 26. So basically, wala talagang preparation to eh. Doon mo ma-realize na kakaiba talaga ang power ni TikTok. Kaya nga ini-encourage ko yung mga tao na, guys, i-check nyo yung TikTok. Kasi wala man kayong naluluging pera right now sa negosyo ninyo, sabihin natin. Pero marami kayong pera na hindi kinikita dahil hindi ka nagti-TikTok. If you could give 3 advice before nila pasukin yung TikTok live, what are the things na pwede nilang aralin or saan sila pwede magsimula? And people are curious. James, gusto kong magsimula, gusto kong matuto rin. Ano yung mga things na pwede nilang simulan as early as now, as a normal person, para mas matuto pa on TikTok Live? Pinaka number 1, babalik tayo sa networking. May tinatawag tayong learn before you earn. Diba? Alam mo yan. So, always yan, learn before you earn. Kasi if you don't learn before you earn, marami kang uubusin pera bago ka matuto. So, kailangan ka muna talagang matuto bago ka kumita ng pera. If you wanna start now, like after watching this video, ang dami po nagtuturo kung paano mag-TikTok shop. Maraming ways, sobrang daming approach sa TikTok. Naalala ko, pinag-uusapan namin ng mga partners namin sa m-commerce. Sa China, bilyon-bilyon ng tao. Lahat yun magkakaiba kung paano mag-isip. Lahat magkakaiba kung paano mag-market. Lahat magkakaiba kung paano magbenta. Pero lahat kumikita. Ibig sabihin, walang tama at walang mali. Yan ang logic sa TikTok. Kailangan mag-show up ka at kailangan mag-execute ka. Kailangan gawin mo talaga. So, mag-aral ka, get a basic knowledge, kahit rough lang. Paano ba i-setup? Paano ba mag-withdraw? Paano ba magsalita? Kung hindi ka pa marunong magbenta, mag-search ka sa YouTube, how to be a salesman. Like yung mga movie na How to Sell This Pen, manood ko ng mga bagay na ganyan. Doon pa lang, may mga makukuha ka ng mga very, very core knowledge
na matatago mo sa'yo at magagamit mo when you perform the live or when you do business eh. You need to prepare yourself. And then, you will feel confidence eh. Once na nandun ka na feeling ko nga mag-work to eh. Pag madami ka na alam eh. Kahit ikaw, di ba? Pag Diba? nag-business ka, feeling ko mag-work to eh. Totoo. So, ipe-prepare mo ng maayos yung offer mo sa tao. Hindi pwedeng basta-basta na feeling mo, porket si James Apante ka, ipresyo mo ng 10,000, bibili ng tao. Hindi po ganun yun. Ang tao, lagi mo tatandaan, nag-iisip yan. At ang pera ngayon, mas mahirap na po siyang kitain. So technically, in general, hindi lang po sa TikTok shop, mas mahirap na magbenta. Alam mo yan. Totoo. Mas mahirap Totoo. na magbenta ngayon. Totoo. Sa lahat, technically. So, kailangan i-position mo talaga ng maayos yung branding mo, yung marketing mo, yung inclusions mo, yung packaging mo, lahat. Kailangan pag-isipan mo siya. So, kung hindi mo yun alam, kailangan mo rin siya pag-aralan. And everything can be learned for free. So, do trial and error. Nag-start ako sa online business, 1,000 lang pera ko eh. So, kung nasimulan ko yun sa, may mga Shopify ba noong time na yun, pwede mo rin siyang gawin dito sa TikTok. Kasi basically, selling in TikTok is free. Ang baba lang naman ng commission ng TikTok siya, 2.5% lang eh. So, simulan mo sa 1,000 pesos. If it doesn't work, try another thing. Sabi nga nila, experience is the best teacher eh. So, once na matesting mo siya, matututo ka talaga. Ang logic lang talaga sa TikTok, kailangan gawin mo. Ilagay mo yung sarili mo talaga doon. Hindi yung feeling mo na mag-hire ka lang ng tao. O hire ako ng content creator. Hire ako ng editor, mag-work na yan. Kasi itong mga tao na to, hindi naman nila i-immerse sa sarili nila kasi hindi naman sila may-ari. Ikaw yun eh. Tool mo lang sila, mga daliri mo lang sila. Pero at the end of the day, kailangan i-immerse mo yung sarili mo sa TikTok shop. Ngayon, kung gusto mo talagang i-level up yung game mo sa TikTok, ang pinaka-best talaga dyan is kailangan mo humanap ng community. Kailangan mo humanap ng kasama. Ito yung mga tao na kauri mo. Na gusto rin mag-succeed o mga successful na. Ano ba yung easiest way and fastest way for me to learn? Sino ba yung pwede kong lapitan? Hindi na ako lalayo. Doon na ako sa taong talagang nagkaroon ng resulta, consistent at record-breaking pagdating sa TikTok. So, na-realize ko, nasabi ko, ang lawak ng TikTok para i-gatekeep ko eh. Feeling ko, kaya ako to nagagawa ngayon, meron akong purpose eh. Kailangan kong magturo o kailangan kong tumulong ng ibang tao na seryoso talaga sa TikTok. Nung second achievement ko, nag-decide na ako na, sige, gusto ko i-check kung may mga interesado ba talaga. Kasi iba pa PM lang eh. But wait bro kakat kita Kasi para sa hindi alam ng karamihan, no? Okay? Yung second achievement ni James Apante is magkano ba bro? So, yung second achievement is the same lang naman, 4 hours. Pero it was 27.6 million. 27.6 million. Yes. In 4 hours, bro. Yes, in 4 hours, pare. So, again, hindi ko rin nakita yung sales na yon. Isipin mo hindi mo nakikita yung benta mo, ginagawa mo na siya. Mas mahirap po magbenta ng gano'n, maniwala kayo sa akin. Walang motivation, pare. Totoo. Hindi mo alam kung nagbebenta ka, nakakabenta ka eh. Hindi mo rin alam. Hindi mo talaga nakikita, bro. Hindi mo alam kung may nag-checkout o wala. Hindi mo alam. Hindi mo talaga alam. So, grabe, nagulat talaga ako noon, bro. As in, talaga, shit. Record-breaking all-time high in all category combined. Regardless kung ano mang filter ilagay mo, highest na siya. Ikaw, yes. James Apante. Yes. No, number 1 TikTok sobrang live salamat po. Sobrang salamat po. And then from there, eto na, 'di ba? Dito na papasok yung naisip mo na i-share ito, 'di ba? Yung purpose mo aside from the fame, aside from the money. Ang galing kasi nakita ko sa'yo na yung purpose mo is gusto mo pang tumulong sa mas maraming tao. Yes. Logically, ever since nagbe-business kasi ako dati, naalala ko, kahit gaano ka kalakas nagbenta, kahit gaano kalaki kumpanya mo, never ever mong mauubos ang tao. Kaya it doesn't make sense na i-gatekeep mo yung bagay. So, i-share mo na lang sa iba. Yes, technically, it's officially happening this November, around 2nd to 3rd week, probably around November 13 to that week. It's going to be, I think, 2 or 3 days na matindihang training talaga. Sa BGC namin to gaganapin. Sa head office ng M-Commerce. Para din talaga dun sa mga a-attend o gustong sumama dito, is makita din talaga nila on the spot yung nangyayari. Ano meron dito sa so, date na to? Basically, ituturo ko from A to Z. Ayoko tawaging course eh. Kasi gagawin ko to regular. Academy ang tawag namin dito. TikTok Academy. Sa mga tao na gustong matuto from scratch, paano gumamit ng TikTok hanggang sa bakit mo gagamitin si TikTok Shop, iba yung TikTok sa TikTok Shop, hanggang sa ano yung psychology ng selling, nandun yung lahat, pati yung advance, pati yung pagla-live sell, as in lahat yun guys, pinackage na namin ng isang buo in just 2 to 3 days guys, para guys matutunan mo na siya at makatipid ka number 1 ng maraming oras at maraming pera. Kasi technically gagastos ka rin eh. So ito yung parang blueprint ng ginagawa nyo technically ngayon. yes. So lahat, wala kang itatagong sekreto. Wala.
Ang katandem ko dito is si Chinkitan. Si Chinkitan is actually awarded as the best educator of TikTok this year. Tapos, katandem pa ako na top 1 TikTok shop seller. So, imagine mo yung package na nakukuha mo sa dalawa ng utak na to in just 2 days and you're just gonna pay something. Para ka lang bumili ng iPhone 15. Wow. So, may idea na kayo. Ganon yung instead presyo of bumili ka ng iPhone 15, kung ako sa invest mo na lang dito kasi mababawi mo rin naman siya. And from a businessman's perspective, no, kung iisipin mo rin, no, kahit sabihin mo medyo premium yung price nito, guys, ituturo sa inyo paano kumita ng 21 million in 4 hours. Yes. 'Di ba? Kahit sino nakakilala ko, wala pang kayang gumawa at magturo ng ganito, no? Yes. Kahit yung kalahati na lang ng 21 million o kahit yung 10% na nung 21 million. Yes. Walang-wala talaga, Yes. no? Kahit 100,000 pa yung magiging course na yan. Yes. For sure, sobrang sulit nun. Sobrang sulit talaga. Kasi guys, maraming pwedeng magturo. Sabi nga ni James, no, you can watch it on YouTube, you can watch it on Facebook, you can even watch it on TikTok, 'di ba? But unfortunately, lahat nung nagtuturo doon, sure ako, hindi sila number 1 kasi guys, kasama ko yung number 1 dito, 'di ba? 'Di ba? So, wala nang ibang pwedeng mas magturo na mas credible, Yes. 'di ba? Sa number 1. Yes, correct. And guys, hindi lang basta number 1, record breaker Record breaker. ng TikTok live Yes. seller, no? Yes. So, Maganda. dun sa mga interested, punta lang kayo dun sa TikTok profile ko at JMSFNT. Lagay na lang natin dito or nakatag ako sa post na to. Makikita nyo dun sa bio ko, may nakalagay dun Learn TikTok Shop. And then may link dun sa baba. Pwede ka pa mag-pre-register. Magkakaroon lang talaga kami ng parang limit per session para ma-ensure namin na quality din talaga yung natuturo namin sa tao. Kasi ayaw namin tong gawin. Pwede namin gawin 1,000 sabay-sabay eh. Pero ayaw namin siyang ganun kasi gusto talaga namin na mataas din yung success rate namin sa mga estudyante rin namin. James is also a co-founder of M-Commerce, Yes. which is the number 1 TikTok agency here in the Philippines. Yes. Bro, can you talk more about M-Commerce? Si M-Commerce is a solutions company po siya sa TikTok. So, ang first business model namin is we provide services sa mga international brands na gustong pumasok sa Pilipinas through TikTok. If you're a brand and papasok sa Pilipinas from scratch, napakahirap eh. Pero with the help of M-Commerce, we know the strategy, we know the blueprint, we know how to execute, we know the positioning. Nagbabayad lang si client ng retainer fee sa amin and then commissions. And then we can basically cater everything, even from logistics, even from warehousing, even from marketing, from sales, from graphics, everything from A to Z. The brand doesn't need to even hire a single person anymore if they're part of the M-Commerce. Kaya sobrang lakas na M-Commerce. Galing, grabe. From a 23 years old na live seller, 'di ba? Especially sa mga kapwa mo live seller, bro. Ano yung gusto mo i-message? Always do things in good faith and with pure intention. And always choose the right people to work with. So, napakahalaga kasi niyan. Yun, again, show up. Kailangan mong pakita. If you don't know, if hindi mo pa, like sabi nga ni Mark Zuckerberg, di ko makakalimutan, you don't need to actually understand 100% yung negosyo eh. Kailangan lang 20 to 30% alam mo na. The 70% you will learn it along the way. That's why showing up really matters. So, if you're a live host and consider mo to, you can try selling on your own muna eh. You can try experimenting on your own. You have nothing to lose. You have nothing to lose. Sobrang lawak ng TikTok. And then, of course, dun sa mga hindi pa naman nakapag-start, na sinasabi nila, one day magiging ganyan din sila. One day magiging ganyan ako. What if yung one day mo, gawin mong day one? Diba? Start mo ng day one. Kaysa one day ka ng one day, mag-day one ka. Para may progress na agad. Guys, maraming salamat. Palakpakan nyo naman si James Afante, guys. Yan. So, guys, ayun na naman, isang punong-puno na learnings ng Budge Speaks Podcast together with James Afante. Brother, maraming salamat. Thank you, no? brother. Maraming salamat sa pagpayag. At syempre, huwag kayong alis dahil there's a lot of episodes pa na kailangan nyo abangan. And syempre, gusto ko lang magpasalamat ulit sa brother ko, James Afante. Thank you so much. M-Commerce. No? Maraming salamat sa lahat. So guys, this Budge Speaks once again and see you again. Good night. Good night. Pare, lupit no? Ayos ba? Diba?